Merong kumakalat ngayon na awitin na sinasabi dito na Satan is Lord. Satan is Lord. Satan is Lord. It feels so good to know that Satan is Lord. Satan is Lord. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi naman na talaga nakakapagtaka na marami ng mga tao ngayon na ina-idolize na si Satan, manghang-mangha sa kanyang mga ginagawa. At marami pa sa mga tao ay pinapanginoon na si Satan na tila ba napakadakila at siya yung dapat paniwalaan at sambahin bilang Panginoon. At yan po ay nasusulat na sa Biblia. In 2 Corinthians chapter 11 verse 14 na si Satan mismo ay pwedeng magpanggap into angel of light. Kaya maraming mga tao ay nadadaya. Maraming mga tao ay nabubulag na ng dyablo sa kanyang kasinungalingan. At nakalagay na rin po yan in 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na ang Diyos ng sanlibutan ito, na ang tinutukoy dyan ng dyablo, si Satan, na kaya niyang bulagin ang pag-iisip ng mga tao na hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang hindi nila makita yung totoong kaliwanagan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung katunayan na nakakalungkot na nangyayari sa panahon natin ngayon. Marami pa rin mga tao ang nadadaya ng taktika ng dyablo. At totoo mga kaibigan, mga kapatid, marami na talagang ganyang klaseng tao ngayon na pinapanginoon na si Satan, na gusto lang nila na mayroon silang napapakinabangan kay Satan, kaya ang tingin na nila dito ay pinapanginoon na nila, sinasamba na nila. Hindi ba't nangyari yan in Matthew chapter 4 sa ating Panginoong Jesucristo nang tinutukso ng dyablo si Jesus Christ? Ay pinakitaan niya po ito ng kaharian at ng kaluwalhatian. At sinasabi ni Satan doon na kaya niyang ibigay ang mga yon basta't lumuhod lang at sambahin siya. Hindi ba't yan yung totoong nangyayari ngayon? Maraming mga tao ngayon ay willing lumuhod, sambahin si Satan para lang makuha ang mga material na bagay sa mundong ito. Kaya hindi na po katakataka na meron na rin mga ganyang klaseng tao noon pa man hanggang ngayon. Dahil noon pa, sinabi yan ng Panginoon at nangyayari yan hanggang ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. At lalo pang lumalala, lalo pang nagiging worse ang mga tao sa pagsamba sa dyablo. Dahil ang mga tao sa totoo lang nakatingin sa pakinabang. Mas marami silang napapakinabangan sa tingin nila kay Satan dahil yung mga material na bagay ay pwede naman talagang ibigay ng dyablo. Na akala mo nanggagaling pa yan sa Diyos pero galing yan sa demonyo dahil ikaw hindi mo namamalayan sa iyong sarili. Sumasamba ka na pala, lumuluhod ka na pala sa taktika ng dyablo upang ikaw ay tuksohin at malayo yung paningin mo sa ating Panginoon. Pero ito po yung paalala ko sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Anumang gawin ng dyablo, anumang gawin ni Satan sa sanlibutan ito, tatandaan nyo po, magpanggap man siya na angel of light, magpanggap man siya na Panginoon, magpanggap man siya na Diyos ng sanlibutan ito, tatandaan nyo po, sinabi ng Biblia, meron lamang po nag-iisa, King of Kings, Lord of Lords, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam nyo po, ngayon lang po mangyayari ang mga bagay na yan. Sinusulit lang ni Satan yung kanyang oras, yung kanyang panahon upang dayain ang sanlibutan. Dahil isang araw, alam niya, merong isang tunay na Lord sa lahat ng mga Lords na nagpapanggap sa sanlibutan ito at kasama si Satan dyan. Dahil isang araw, mapupugnaw, mapupuksa ang dyablo, mga kaibigan, mga kapatid, at maghahari ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nawa, hanggang sa araw na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, o di kaya naman sa ating takdang araw, manatili ka sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.